Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating gawain. Tayo po ay nasa season 45 na po ng ating CLF 40-day prayer and fasting for the nation. Ang ating pong tema ngayon ay the things that I do to step into and claim victory over the evil schemes of the enemy. Tayo po muna ay magdasal. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon. Pinupuri ka po namin, Lord. Ikaw lamang po ang makita, Panginoon, sa mga salita po na maishishare ko po, Panginoon, ngayong gabing ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord, sa lahat po ng biyaya po ninyo, Panginoon. Nawa po, Lord, ay maisabuhay po ng bawat isa, Panginoon, ang mga salita mo, Lord. Nawa po, Panginoon, may makuha po sila, Lord, upang magamit po nila ito sa araw-araw, Lord. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord, sa lahat po ng nanonood, Panginoon. At saan man po dako ng mundo sila naroon, Lord. Ingatan niyo po sila, Panginoon. We praise you, Lord, and we bless you in Jesus' name. Amen. Ayan. Again, ang ating pong tema is the things that I do to step into and claim victory over the evil schemes of the enemy. So, ang ating pong objectives is to share the things that I do to step into and claim victory over the evil schemes of the enemy. So, parang ma-share po ang mga ginawa po ng Panginoon upang uh, ma malagpasan ko po uh, ang mga ng kaaway, ang mga gawa ng kaaway. Ayan siya na po. Okay. So, sa araw-araw po na pamumuhay po natin, hindi po natin maiiwasan yung mga gawa ng kaaway. Sila po ay nasa paligid lang po to destroy. Sabi nga po, di ba, sa 1 John 3 verse 8, the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. So, ang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito po at nagkatawang tao po siya is para sirain po ang mga gawa ng kaaway. Kasi everyday po na encounter po natin sila sa paligid natin. Meron pong deception, temptation, mga sakit, oppression, mga entrapment. So, isa daw po na pwede nating gawin upang makamit natin yung victory dun sa mga temptation na ito na ginagawa ng kaaway is, sabi po ng salita ng Lord sa Ephesians chapter 6 verse 11 to 12, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So, parang tinrain tayo ng Panginoon at hinanda tayo ng Panginoon para sa gawa ng mga kaaway na ito. So, sabi niya, yun nga, kailangan nating magsuot daw ng whole armor of God. So, paano tayo makakapag-suot ng whole armor of God? So, it means that dapat sinasapuso o sinasabuhay natin yung mga salita niya na nababasa natin sa Biblia para handa tayo. Kasi, yung mga sakit, yung mga temptation is nandiyan lang sa paligid. So, alam ko kayo rin, there are so many times na we encountered temptation, deception from evil, especially pag may mga nangyayari sa atin na hindi maganda sa buhay natin. So ako po, maraming beses ko na po yan naranasan. But through the help of God, I was able to endure all of this po. So, kung hindi po talaga tayo handa, talagang matatalo po tayo ng kaaway. Tulad po ng mga nababalitaan natin sa TV, yung mga depression, yung dito lang po, yung isang nanay po na sinunog niya yung 3 niyang anak. It's because of the depression. At nakikita ko rin po na kulang po siya, I can say, na kulang po siya sa faith sa Lord. Kasi, di ba, ako po kasi, marami na rin na po ako naranasan bilang nanay po. Pero,
kung yung faith natin sa Lord na alam natin na ang lahat ng ito ay may dahilan at alam natin na ang Diyos ang binibigay po ay ang Diyos alam po niya yung mga nararanasan natin. Jesus knows the desires of our heart saka yung mga pinagdadaanan nating mga problema. So kung alam po natin kung paano ito ihingi ng tulong sa Lord at alam natin at handa tayo upang ipaglaban ito or labanan yung gawa ng mga kaaway, ma-overcome natin to. So, siya, yung nabalitaan nyo natin na hindi niya kinaya, that's why nagpakamatay siya at di lang yun, pinatay niya rin yung mga anak niya. So, siguro kung tulad tayo ng sinasabi ng Lord na warrior na tinitrain at piniprepare ng Panginoon, hindi ito mangyayari. Diba po? Amen po. So, alam ko po na bawat isa po dito ay tinirain at pinipare ng Panginoon kasi alam niya na marami po tayong pagdadaanan na gawa ng kaaway. Even siya, si Jesus, tinempt siya ng devil, pero hindi po siya nagpatalo. Nangibabaw po yung faith niya sa Ama. Ayan. So, sabi pa po dito, sa Hebrews, chapter 12, verse 1 to 2, ang sabi po dito ay, okay. So, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. So for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So, sabi po dito, yung mga nararanasan po natin na mga paghihirap, ito ay ibigay lang natin o isuko lang natin sa Panginoon. That's why, di ba sabi, kailangan i-fix natin or i-focus lang natin ang ating sarili kay Jesus kasi siya ang pioneer and perfecter of faith. So, lahat po ng paghihirap ay nagawa or na naranasan na po ng Panginoon para tayo maging matagumpay. So, wala na pong dahilan upang hindi po tayo maging matagumpay para sa Panginoon. Amen po. So, kasi po, tinapos na po niya dun sa cross. Diba? Kaya nga po siya ipinako para po sa ating mga kasalanan. Okay. Sabi po dito is, we have the same authority as Jesus when we daily submit to His leadership. So, yung nagagawa ng Panginoon na pagpapalaya sa mga evil spirit, nakapagpagaling sa may mga sakit, ay may kakayahan din tayong gawin ito if we daily submit into His leadership. So, if we submit our faith to God, yung pong mga nararanasan po natin na mga paghihirap, mga deception, temptation mula po sa kaaway, mapapaglabanan po natin ito sa pamamagitan po ng pagtitiwala po sa Lord at kung ang faith po natin ay na kay Jesus lamang po. So, I just remember po yung pinakamabigat na nangyari po sa one of the temptation na nangyari po sa akin is dun po sa work ko. So, sa lahat po ng company, integrity is very important po, yung na ginagawa niyo po yung tama kahit wala pong nakakakita. So, syempre, matetempt ka. Tulad, nung time po kasi na yun, parang way back years po, talagang nangangailangan po ako ng we need financial help po. So, wala po kami pambayad ng bahay, ng kuryente, ng tubig. So, nung nasa office po ako, nag-CR po ako, meron pong wallet doon na nakita ko. So, pagtingin ko po, may ID naman. So, syempre, sa building na yun, yung kami lang naman po yung nag-office. So, it means that co-employee ko lang din naman yung may-ari nun. Pero, alam mo yun, nakita ko po kasi, tinignan ko po yung wallet, ang dami pong lamang pera. So, parang magiging enough siya
para may maipambayad kami sa bahay, kuryente, tubig. Pero, yun nga, temptation ito ng kaaway na parang sinasabi sa'yo, kunin mo na, wala namang nakakakita. At hindi mo naman siya ninakaw kasi nakita mo lang siya. So, parang naiisip ko may point na hindi ko nga naman siya ninakaw. Siguro, iniisip ko na bigay ito ng Panginoon. Kasi nga, parang sagot sa mga dasal ko na dahil kailangan ko talaga ng pera nung araw na yun para maipambayad. Pero, dahil binago na ako ng Panginoon at alam ko na si Jesus ay nasa akin na at alam ko na ma-overcome ko yung mga problema na yun, uh, I do the right thing po. So, sinoli ko po yung wallet at sa Lost and Found at knowing na nung sinoli ko po siya, so parang nag-message po sa akin directly yung employee na yun at nagpapasalamat po siya sa akin dahil isinoli ko daw po kasi pagpagamot daw po pala yun ng nanay niya. So, di ba po, sobrang laking bagay po nung paglaban po natin sa temptation na yon at pagtatagumpay po natin dahil kay Lord. Kasi kung kinuha ko po yun, paano na po yung nanay niya? Mas malaki po yung problema kasi may sakit at kailangan po na pambayad sa hospital. Samantalang ako na nangangailangan ng pambayad ng bahay, we can, parang pwede naman itong malagpasan ng hindi nagnanakaw. So, after mga 2 days to 3 days po, so, parang in-announce po ng manager ko sa akin na I will get an incentive kasi because of my performance. Di ba po, may sagot na po agad ang Panginoon doon sa faith na ipinakita ko. Yung paglaban sa kaaway, yung integrity, yung pagiging matapat na pinakita ko sa aking kapwa. So, hindi po ako na-tempt, pero wala po akong pambayad nung time na yun. Pero, ilang days lang ang lumipas, ibinigay ng Panginoon yung kailangan ko. So, it means that gagawa ang Lord kung hindi man ngayon or bukas ng sagot sa mga problema natin. Basta lagi lang nating tandaan na yung paniniwala natin sa Kanya, yung faith natin sa Kanya, yung trust natin sa Kanya na alam natin na gagawa siya ng paraan upang ma-overcome natin yung mga struggles na naranasan natin sa buhay natin. So, talaga pong napakahirap po bilang isang Christian na mapaglabanan po ang mga temptation dito sa mundong ito, sa mga makamundong bagay po na nakikita po natin kasi marami po ito na everyday na na-encounter natin. So, ibis po na matempt tayo or gumaya po tayo is kung may kaibigan po tayo is ma-share po natin ang Word of God at bago po at kung paano niya po binago yung buhay natin. So, parang there is always a brighter side po doon sa mga nangyayari na temptation everyday. Pati yung mga sakit na na-encounter natin, especially sa mga malalapit natin sa buhay, alam po natin na may dahilan po ito at hindi po si Lord ang may gawa nito sapagkat tinubos na po niya tayo by the stripes of hood on His back po, diba? Lahat po ng sakit ay inalis na. So, siguro kaya nagkakaroon ng sakit dahil syempre di rin tayo discipline sa ating katawan, 'di ba po? May mga dahilan po kung bakit ito nangyayari. At alam ko po na lahat po ng nanonood ngayon na kumakaharap po sa mga problema sa kanilang buhay, sa mga temptation, sa deception ng kaaway, ay alam ko po na malalagpasan po ito natin. Lagi lang po tayo magdasal at isabuhay po natin yung mga word of God na na-encounter natin or naririnig natin. Ayun lamang po, nawa po ay nakakuha po tayo ng inspiration po sa mga shinare ko po ngayong gabi ito at si Lord lamang po ang makita at maitaas, Lord. Maraming salamat po sa pakikinig at tayo po ulit ay magdasal. Lord, maraming salamat po, Panginoon. We praise you, Jesus. We worship you, O Lord. Lord, so napakabuti niyo po sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po, Lord.
sa alam po namin, Panginoon, na ang lahat po ng ito, Panginoon, ay tinubos niyo na po, Panginoon, nung kayo po ay namatay, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. You are our Savior, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling din po sa amin, Panginoon, sa mga sakit, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na kinakaharap po namin sa mundong ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na paglabanan po, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, na gawa ng kaaway, Lord. Lord, we pray, Panginoon, na ang lahat po ng nanonood, sumusubaybay sa gawain ito, Panginoon, ay give them faith, Panginoon. Lalo pa po silang magtiwala sa inyo, Panginoon. At lalo pa po ibigay, Panginoon, Lord, isurrender sa inyo ang lahat po ng problema, Panginoon, na naranasan po nila, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We praise you, Jesus, and we bless you in Jesus' name. Amen. Salamat po. God bless po everyone.